Magandang araw mga bata. Ngayon ay itatalakay natin ang kahulugan ng pandiwa at mga gamit ng pandiwa bilang aksyon, karanasan at pangyayari. Ano nga ba ang pandiwa? Ito ay nagsasaad ng salitang kilos o galaw ng isang tao, hayop at bagay. Halimbawa, nakasunod ang sasakyan ni Peter sa bus. Para mas maintindihan ng mabuti ay meron tayong kumbaga ang ating talakayan ay parang palaro. So, paki-thumbs up lang kung ito ba ay nagsasaad ng kilos at paki-thumbs down kung hindi. So una dyan sa larawan ay kumakanta. So ano ang inyong sagot? So tama, thumbs up. Ang kumakanta ay ito ay halimbawa ng pandiwa. So sa pangalawang larawan, ano kaya yan? Maganda. Ano ang iyong sagot? Tama, thumbs down. Ito ay hindi, ang maganda ay hindi nagsasaad ng kilos. Ngayon ay dumako naman tayo sa tatlong gamit ng pandiwa. Una ay ang aksyon. Ang aksyon ay nagagamit ang pandiwa sa pagkikita ng aksyon kapag nagpapahayag ito ng kilos, ginagawa, o gagawin pa lamang. Mayroong malinaw na tagaganap o aktor nito. So halimbawa, tinuruan ni Teban ang mga exchange student ng mga salitang Filipino na ginagamit natin sa araw-araw. Pangalawa, pangyayari. Ang pangyayari ay nais maibahagi ang pang-araw-araw na pamumuhay o di kaya kaganapang bahagi na kasanayan o bumubuo sa kamalayan ng tao. Halimbawa, tinatanghal bilang isa sa mga pansang bayani si Jose Rizal dahil sa kanyang mga akdang udyok ng himagsikan noong panahon ng pananakop ng mga Kastila. Pangatlo ay ang karanasan. Ang karanasan naman ay pinapahayag ng pandiwa kapag mayroong personal na pangyayari sa buhay ng isang tao, ang paksa ng pangungusap o pag-uusap. So halimbawa nito ay umiyak si Linda sa sobrang pagkapukaw ng kanyang damdamin dahil sa emosyonal na pagbabahagi ng kasaysayan ng kanilang tour guide.